Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay ilam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang magandang araw ng Martes sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway, nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito, isa sa mga pagpapalang ating mararanasan ay pagpapalang spiritual sapagkat tayo ay dudulog sa salita ng Diyos. Hindi tayo ligtas sa mga hamon na maaari pa ring ipahintulot ng ating Panginoon, at kung halimbawa sa araw na ito ay hindi maganda ang iyong nararanasan, kaibigan, sa larangan ng pananalangin na mamaya ay ating gagawin ay maihahaing mo anuman ang iyong damdamin. Maging yung mga bagay na minimiti mo, maidudulog mo yan, at higit sa lahat, tayo ay mag-aalay ng pasasalamat. Ngunit bago natin gawin ang mga bagay na nabanggit ko, hayaan muna nating mangusap sa atin ng Panginoon mula sa kanyang banal na salita. Kaibigan, kapupulutan natin ng aral ang salita ng Diyos. Kaya't halika, samahan mo ako rito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa araw ng Martes, tayo ay patuloy sa pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa, at tayo ngayon ay nasa Kabanata 17 na. Tutunghayan natin ang 2 talata lamang, at isang napakagandang aral o asal ang dapat nating tularan na ginawa ng mga mananampalataya sa Berea. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Sa araw na ito, dudulog kami sa inyong salita. Sa maraming kapamaraanan kami po ay inyong pagpalain. At ngayon pa lamang, sa lahat ng pagpapalang aming matatanggap, nag-aalay na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ba ay totoo? Kaibigan, sa tuwing makakarinig tayo ng salita ng Diyos na ipinapangaral, sino man ang mangaral, tinatanong ba natin sa ating sarili ang ganito, ito ba ay totoo? Tignan natin ang isang magandang halimbawa na dapat nating tularan sa mga pangangaral na naririnig natin sa mga mangangaral, sino man ang magpangaral nito. Ano ang ipinamalas ng mga taga-Berea sa pangangaral mismo ni Pablo na dapat nating tularan? Acts 17, ganito ang ating mababasa dito sa talata 11 at talata 12. Sabi dito, Acts 17, verse 11 muna tayo. Mas bukas ang isip ng mga tao sa Berea kaysa sa mga taga-Tesalonika. Gustong-gusto nilang makinig sa mensahe at araw-araw nilang tinitingnan sa scriptures kung totoo ba ang sinasabi ni Pablo. At talata 12, marami sa kanila ang naniwala, kasama yung mga babaeng Greek na kilala sa lipunan at mga Greek na lalaki. Alam mo, kaibigan, ang Acts 17, ito ay may 34 verses. At ito ay patungkol sa pangangaral ni Pablo sa iba't ibang lugar. Itong verses 11 at 12 na ating binasa, ito ay maituturing nating karanasan nga ni Pablo sa kanyang mga tagapakinig sa Berea. At mayroon tayong makikitang 3 observations dito. Unang-una, yung kanyang mga tagapakinig, they were open to hear the word. Kaya nga, they even investigated scriptures. At after investigating scriptures,
yung Old Testament ang kanilang sinuri, sila ay naniwala. Yun yung nabasa natin dito sa talata 12. Tatlo yung makikita natin, no? Open sila na marinig ang salita ng Diyos. At ikalawa ay they earnestly want to listen. Yung bang, kumbaga sa yung eagerness to hear the word. Bagaman sila ay open, eager pa sila, hindi lamang yun, they investigated scriptures. At after investigating nga, sila nga ay naniwala o marami sa mga tagapakinig ang naniwala. Ano ang mga paalala na dapat nating tularan? Alam mo kaibigan, naglipa na ang lahat ng uri ng aral. At ito ay sa pangalan ng relihiyon. At marami ang sikat at kilalang mangangaral na tinitingala ng mga tao. Alam mo kung minsan, may mga kapwa tayo na it does not matter what people are preaching. Dahil marami ang nakikinig sa iyo, dito na kami. Kumbaga sa yung bang napakarami ng iyong miyembro ng iyong iglesia, so dito na ako magsisimba sa iyo. Alam mo kaibigan, kung iisipin mo, no, si Apostol Pablo ay credible na siya. Kapani-paniwala na, ngunit nais pa rin ng kanyang mga tagapakinig na patotohanan ang kanyang mga sinasabi. Alam mo kasi, sa ating panahon, madalas kong marinig sa mga ibang mananampalataya. Alam mo kasi Brad, sabi kasi ng aking pastor, ganito ang sabi niya. Kaya may mga pagkakataon na sila ay aking tinatanong. Oo nga, halimbawa, kaibigan, kapatid, ganyan ang sinabi ng iyong pastor, ikaw naman, ano ang pangunawa mo? Yun ang aking madalas itinatanong. Humihingi ka ba ng karunungan mula sa banal na espiritu sa iyong pag-aaral o nagtitiwala ka lamang sa iyong mga naririnig at iyon ang iyong isinasapamuhay? Sinasabi ko lamang po ito na hindi lahat ng ating maririnig ay atin ng panghahawakan bilang batayan ng ating mga ikikilos o isasapamuhay. Kasi yung ibang mga mananampalataya, ganito ang kanilang ginagawa. Dapat ay itanong natin sa ating sarili, ano ba ang ipinapahiwatig ng may akda na aking binabasa na nais niyang iparating sa akin? Madalas ko pong sinasabi yan. Kung makukuha natin yung intention ng original author, ay maayos nating maisa sa pamuhay ang ating mga pinag-aaralan. Alam mo kaibigan, mahalaga na suriin natin ang anumang uri ng pangangaral dahil nga sa maraming pagkakataon, maaring tayo ay maligaw kung mali ang ating pangunawa sa nais ng Diyos na ipahayag sa atin. Bibigyan lamang kita ng dalawang halimbawa, no? Sabi nga nung iba yung ibang mangangaral pwede ang pagpapakasal ng pareho ang kasarian. Dahil sila naman ay may karapatang magmahal at umibig. Yung kanilang magiging relasyon is kumbaga sa consenting adults. Yun ang kanilang madalas na katwiran. Isa pang halimbawa rito, yung abortion. It is now legal in some countries. Sabi nga nila, kaya namin na nililegalize ang abortion dahil daw maraming cases of unwanted pregnancies. Pambihira, kung iisipin natin kaibigan, sinisisi pa yung nasa sinapupunan. Yung lang fornication kaibigan na nilalabag ng tao, sex outside marriage, yun ay hindi na maayos, hindi na tama yun. And yet, people justify their sinful actions. Bakit ba ganito ang pagtanggap ng iba? Dahil nga walang matibay na batayan upang ang mga maling gawaing ito ay salungatin. Bakit? Ayaw unawain ang nais ng Diyos. Bagkus sariling layon ang nais isulong o pagbigyan. Kaya mali ang pangunawa, mali rin ang pagsasapamuhay. Kaibigan, ang tanong ay may hahadlang ba sa iyo? Tatanungin kita kaibigan, may hahadlang ba sa iyo kung nais mong unawaing mabuti
at masusi ang salita ng Diyos, sino ang magbabawal sa'yo? Ano ang iyong dahilan? Alam mo kaibigan, sinisiguro ko sa'yo sa dalawang katanungan ko, wala kang maidadahilan upang ikaw mismo ay suriin mo ang salita ng Diyos. Hindi ka lamang nakikinig sa mga pangangaral ng mga sikat na pastor. Alam mo, madalas ko pong sinasabi to, titignan po ninyo yung substance. Hindi dahil sikat si pastor, dahil marami siyang audience, dahil may timbre ang kanyang pangalan, paniniwalaan mo na. Kaibigan, yung mga mananampalataya nga si Berea, si Pablo na nga ang nangangaral, sinuri pa nila. Di ba? Lalo na sa ating kapanahunan, tandaan natin, lahat ng nakasaad sa salita ng Diyos ay para sa ating kabutihan. Dapat rin nating malaman ang mga ipinagbabawal ng Diyos. At ito ay makukuha lamang natin sa sarili nating pag-aaral ng salita, hindi ang umaasa sa pangangaral ng iba. Sabi ng iba nating kapatid sa pananampalataya, ganito yung katwiran nila. Ito ang pinaniniwalaan ko sapagkat ganito ang sabi ng aking pastor. Ang tanong, kaibigan, ano ang sabi ng Panginoon? Sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat. Ito po si Pastor Joe Biason ng OFW and Family Ministry. Ako po'y mananalangin, samahan niyo po ako para sa ating mga overseas Filipino workers. Makapangyarihang Diyos, aming mapagmahal na Ama, lumalapit po kami para sa aming mga kababayang nasa labas ng bansa na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya, nagsasakripisyo para sa buong pangarap ng pamilya. Ang dalangin ko po, Ama, ang kanilang mga kalakasan, mga kaso ng pagmamaltrato, kaso ng pagkakasakit, at iba pang mga distressful situation na nalalagay sila sa alanganin. Ang dalangin ko, Ama, ang kalakasan mo na maramdaman, matanggap nila habang sila ay nasa ibang bansa upang makayanan nila ang mga pinagdadaanang struggle sa kanilang pakikitungo sa kanilang mga kapwa manggagawa o di naman kaya sa kanyang employer. Nilalapit din po namin, Panginoon, ang mga sitwasyon ng mga naka-schedule para sa pag-uwi, sa repatriation dahil sa mga distress na worker na nasa mga shelter ng aming embahada. Ang hinihiling ko po, Panginoon, ang mga papeles na kanilang kakailanganin sa pag-uwi ay maasikaso po at may bigay na po sa kanila. Bigyan mo ng lakas, tiyaga ang aming mga polo, ang aming mga embassy para sa mga document na kakailanganin po nila. Maraming salamat, Panginoon. Nagtitiwala po kami maging yung kanilang pamilya dito sa Pilipinas na sila rin ay apektado dahil sa sitwasyon ng kanilang asawa or kapatid or anak na nasa ibang bansa. Dalangin ko, Ama, ang pamilya na mapaghandaan po nila ang pag-uwi ng kanilang kamag-anak. Nawa po'y mapaghandaan ang emotion, spiritual, maging ang physical preparation or maging sa business aspect preparation ng kanilang pamilya upang hindi na kailangan bumalik ng ibang bansa ang kanilang OFW. Maraming salamat po, Panginoon. Gamitin mo ang mga programa ng DOLE, ng OWA, NRCO, ang DOST, Department of Agriculture para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang aming dalangin at pinagkakatiwala sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Bago lamang po tayo magtapos ngayong March 2, araw po ng Martes, dito sa ating programang Hardin ng Panalangin, tayo po ay dudulog sa ating Panginoon para po mamagitan sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo
na kung saan kami po ay makadudulog sa inyo sa larangan ng pananalangin para po sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway magkaroon po itong aming mga ihahaing ng katugunan ayon sa inyong layon at panahon. Kami po ay namamagitan para po kay Gina sapagkat mayroon po siyang kapatid na may sakit. Ang kanya pong pananalangin, hindi lamang po para sa kanyang kapatid na may sakit, kung hindi maaring para rin sa kanya, ipagkaloob mo ang kalakasan at probisyon sa kanilang pamilya, maging sa larangan ng pananalapi. Yan po ang pananalangin ni Gina para po sa kanya at sa kanyang kapatid, kalakasan at probisyon sa larangan ng pananalapi. Si kapatid Jonathan naman po ay mayroon pong cirrhosis of the liver at maaring sa mga ganitong pagkakataon siya po ay dumadaan sa mga medications and even regularly seeing his doctor. I pray, O God, na naway bigyan mo ng katugunan ang kahilingan ni kapatid Jonathan from cirrhosis of the liver. Si Esther naman po ay nanghihina ang katawan. For whatever reason, Panginoon Diyos, siya po ay nananalangin na ipagkaloob mo ang kalakasan na kanya pong inihahaing sa inyo sa araw na ito. Kay kapatid John, healing sa kanya pong karamdaman sa kanyang binti. Si kapatid Joseph naman po ay namamagitan na pagkalooban mo siya ng isang maayos na kalusugan, good health. Yan po ang pananalangin ni kapatid Joseph. Si Ludi ay protection and guidance sa kanya pong pagtratrabaho. Si kapatid Valentina ay nananalangin po, O Diyos, na magbukas po kayo ng mga pagkakataon upang siya po ay pagpalain nyo sa larangan ng pananalapi. Financial provision ang kanya pong kahilingan upang siya po ay matugunan niya ng maayos ang kanya pong mga obligasyon. Kay kapatid Chona, maayos na relationship sa kanya pong asawa, mga anak nila at maging ang kanilang kalakal. Yan po ang kahilingan ni kapatid Chona. Si kapatid Aileen naman po ay nananalangin, magbukas rin po kayo ng pagkakataon upang siya po ay magkaroon ng trabaho, dang sa ganun magkaroon po siya ng source of income sa mga panahong ito. Kay Charlie, financial needs po ng kanyang pamilya ang kanyang idinudulog sa inyo. Sa Narvaez family naman po ay salvation ang kanila pong kahilingan. Naway ang kanilang buong sambahayan ay makakilala sa inyo bilang tagapagligtas at Panginoon. At para naman po kay kapatid Migs, ang kanya pong pananalangin ay good health at proteksyon sa kanya, maging ang kanyang pamilya na naririto sa Pilipinas. Yan po ang kahilingan ni Migs para sa kanyang sambahayan. Panginoon, narinig mo ang mga pananalangin ng aking mga kapatid sa pananampalataya. Naway magkaroon ito ng katugunan ayon sa inyong layon at panahon. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na tayo ay napaalalahanan dito sa Kabanata 17 sa Aklat ng Mga Gawa. Ito ba ay totoo? Kaya pagka tayo ay nakakapakinig o nakakarinig ng mga pangangaral mula sa mga mangangaral, dapat tinatanong natin sa ating sarili, ito ba ay totoo? Ano ba talaga ang pakahulugan ng Diyos sa kanyang sinabi dito sa aking binabasa? Kaibigan, tayo ngayon ay dudulog sa Panginoon at tayo ay mananalangin. Ano man ang iyong nais ihaing, halika, sabay-sabay tayong dumulog sa ating Panginoon. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang paalala na dapat po naming isa pamuhay. Sino man ang nangangaral ng iyong salita, O Diyos, ang aming dapat itanong ay ano ang pakahulugan mo
sa inyong mga ipinapangaral sa amin. Bigyan mo kami ng kaalaman, bigyan mo kami ng karunungan upang higit naming maunawaan ang inyong salita at wasto ang aming pong pagsasapamuhay. Muli, ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapananalangin. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral at paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita na ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos at ito ay magtatapos na pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman. Okay,